Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang ika-11 mayor ng Quezon City mula noong 2019. Nagtapos siya ng high school sa Poveda Learning Center at nakuha niya ang kanyang Social Sciences degree mula sa Ateneo de Manila University. Dalawa ang kanyang master's degree. Ang una ay master's degree in philosophy mula sa Institute of Archaeology, University College sa London. At pangalawa, ang kanyang master's degree in museum studies mula naman sa Leicester University sa United Kingdom. Ngayong taon, natanggap niya ang mga pagkilala gaya ng top-performing mayor ng National Capital Region mula sa RP Mission and Development Foundation, Inc., Presidential Lingkod Bayan Awardee mula sa Civil Service Commission at Most Outstanding City Mayor in the Philippines mula sa Gawad Pilipino Lingkod Bayan Awards. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamagaling na mayor sa ating bansa, Mayor Joy Belmonte. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan na maimbitahan sa pagtitipon po na ito. Sa isa sa kanyang mga akda, ibinahagi ng founding chairman ng Bantayog, ang yumaong statesman na si Jovito Salonga, ang isang mahalagang paalala. Ang sabi niya, independence like freedom is never granted. It is always asserted and affirmed. Its defense is an everyday endeavor, sometimes in the field of battle, sometimes in the contest of conflicting wills and ideals. It is a daily struggle that may never end for as long as we live. Sa kasaysayan ng ating bayan, napakarami ng pagkakataon kung kailan ipinamalas ng mga Pilipino ang kahandaan na yakapin ang tungkulin na ito. Ang pagpunit ng sedula ni Bonifacio at ng mga katipunero sa Balintawak, ang mapangahas na mga panulat ni Rizal at ng mga kapwa-intelektual, ang katapangan ni Natandang Sora at ng mga Pilipinang nakipaglaban sa himagsikan, ang paggigiit ni Quezon sa kasarinlan ng bansa, ang pagmarcha ng mga sundalo sa Bataan, ang pagtindig ng libo-libong Pilipino sa gitna ng batas militar, at ang pagtitipon ng sambayanan sa EDSA para ilunsad ang bagong simula ng ating demokrasya. Our heritage has long been defined by so many acts of courage and love of country. There is a wealth of examples of Filipinos rising to the moment, buckling up for difficult battles, and prioritizing the greater good over personal safety and gains. And yet, it is heartbreaking to admit that we seem to be on the constant brink of forgetting, slipping into complacency, and a misleading belief that the atrocities we triumphed against will no longer happen again. Despite the earnest efforts of historians, advocates, and inheritors of movements, we must acknowledge that we are currently failing to bridge the gap between our past and our present. It is devastating that so many of our nation's core moments have been relegated to stock knowledge, never as lived experiences, whose lessons must be passed on to generations. Evidence affirms that historical memory and identity are inseparable from each other, and the preservation of memory is the most essential condition for self-determination. Ibig sabihin, ang kolektibo nating pinagdaanan at alaala ang nagtatakda ng ating pagkakakilanlan. We have seen the example of countries such as Vietnam and Germany, which actively reinforce their collective memory. Their intentional emphasis on their past, no matter how dark it may be, seem to pay off with their citizens keenly aware of who they are and what their forefathers had gone through to shape this identity. When we recall the courage of those who fought for our independence, we remind ourselves that freedom was not handed to us. It was asserted, defended, and nurtured through the blood, sweat, and tears of our forebears. It is this act of remembering that reinforces our commitment to protect what they have sought or fought for. Memory serves not only as our anchor to the past, but our beacon for our future. In this light, Senator Jovi Salonga's words feel heavier. He said, freedom and independence are always asserted and affirmed. That doing so is a struggle you fight through during your lifetime. But how do you do this in a society that tells you it is more convenient to simply always forget? Isa ang bantayog ng mga bayani sa mga espasyo na sumasagot sa tanong na ito. Sa loob ng higit 2 dekada, nakaangkla ang inyong pagkilos sa alaala ng mga nangahas
na bumoses at tumindig para sa karapatan at kalayaan ng taumbayan. Sa pirasong ito ng ating lungsod, binibigyan ninyo ng buhay, hindi lang ang masasaklap na aral ng kasaysayan, kundi ang hindi matinag na puso ng mga Pilipino na tumaya sa bayan at sa kapwa. Sa inyong mga pader, nakaukit ang kanilang mga pangalan. Kasama ang paalala na karamihan sa kanila ay mga ordinaryong mamamayan na ginawa ang makakaya para sa kapwa, kahit pa iba ang mga paniniwala at karanasan. Sa pagpreserba ng mga sugat ng nakalipas, ang bantayog ay tumatayong paalala na instrumento tayo ng kalayaan ng bawat isa. Remembering has been Bantayog's act of asserting and affirming our freedom. In that sense, it is serendipitous that you stand on this patch of land in Quezon City, which itself carries a legacy as the cradle of freedoms. Marami sa mga pinakamahahabang o mahahalagang sandali ng ating kasaysayan ay naganap dito sa ating lungsod. Ang sigaw sa Pugadlawin na naging hudyat ng revolusyon. Ang formal na pagkakatatag ng lungsod Quezon bilang bagong sentro at katuparan ng buhay na may dignidad. Ang matatapang na pagkilos para idiin ang karapatang magpahayag at mamuhay ng may laya. Ang pagkakaisa ng milyong-milyong Pilipino na nagpatunay ng lakas ng taumbayan. At ang pag-usbong ng pamahalaan at lipunan mula sa lakas na ipinamalas ng sambayanan. Sa loob ng 5 taon, mula nang maupo ako bilang alkalde ng lungsod, pinagtibay ng city government ang pakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya, universidad, mga organisasyon at komunidad dito sa QC. Ginagawa natin ito para hikayatin ang lahat na mas maging aktibo sa pagpapanatili ng isang lungsod na progresibo at mapagpalaya. Malaking parte rin ng layunin na ito ang pagpapalakas natin sa legacy ng Lungsod Quezon bilang pangunahing saksi sa paglalakbay ng ating bayan. Habang bumibilis ang pagkupas ng kolektibong alaala, sinisikap natin na bigyan ng kulay ang mga makahulugang yugto ng ating kasaysayan. At the center of this endeavor, this is my vision, is a heritage trail which will link important historical sites related to the Katipunan and our forebearers' fight for Philippine independence. Sa trail na ito, pinagdudugtong natin ang mahalagang lugar tulad ng Pugadlawin Shrine, yung Balintawak, Apolonio Samson Garden, Tandang Sora Shrine, at Cruz Naligas. In fact, malapit na pong magbukas ang Museum of Women's History sa may Tandang Sora Shrine. This will happen in January 6 on the birth date of Melchora Aquino. And at present, we are rehabilitating the Pugadlawin Shrine to contain a small museum as well, so that our visitors, our children most especially, will remember just how important it is, because it was in Pugadlawin when Bonifacio first cried out that we must end the oppression of the Spanish people. And it was the NHCP that told me during a meeting with them that I am underselling our city. I'm marketing it the wrong way. We should really market it as the City of Freedom, because dito talaga nung sinira or pinunit ang sedula, nagsimula ang ating pong pag-alsa sa mga dayuhang mananakop. So, para mahikayat ang ating mga kababayan na dumayo rito, ang balak natin ay mabigay ng mga passport. Ito yung mga parang Starbucks passport na pwede nilang patatakan kapag bumibisita sila sa mga important sites na ito. At kapag nakumpleto nila yan, meron silang something special from the city government. Our vision is to eventually expand this heritage trail to form a freedom trail, connecting additional sites which signify the Filipino people's courage and collective efforts to gain independence and self-determination. Kasama po dito ang bantayog ng mga bayani sa aking pong pangarap at ang Quezon Shrine and Museum. Kaya tama po ang binanggit kanina at hindi po ako magbabalik sa aking pangako, because I've been waiting for you in fact to submit your proposal, because we are ready to download funds to your foundation, which is kasama naman po ito sa mga mandato natin sa local government code, that we can work with the private sector, with the non-government sector, in order to carry out functions that we in government are not able to do. No? So, of course, part of
for what I was saying earlier, is part of the job of government is to preserve our memory, our collective memory for future generations. And we think you are the experts, and we have the funds to download to you as long as you submit your proposal to us. And sana po sa lalong madaling panahon ay magawa na natin itong ating pinag-usapan dati. Kasi you are an important and integral part of our story of freedom. At syempre, bukod po sa bantayog ng mga bayani, nandyan din ang Quezon Shrine and Museum. Kaya we look forward to the redevelopment of the Bantayog Park as a learning and tourism destination for Filipinos, but for foreigners alike. On a more personal note, alam nyo ba, or alam nyo siguro ito, no? Minano ko itong appreciation for the Bantayog mula sa tatay ko na si former Mayor Feliciano Sunny Belmonte Jr. When he was general manager of the GSIS, my dad led a fundraising campaign, the product of which, if I recall correctly, is the Wall of Remembrance. Or at least he was a contributor to the Wall of Remembrance. Although I remember, yung kwento po ninyo sa akin, ma'am, yung kanyang donasyon ay 10,000 pesos lang. Pero siguro malaking pera na yung 10,000 ng mga panahon na yun. This support lived on during his stint as mayor, because I know he had a very good relationship with you when he was the mayor, and which continues to pave the way for our continuing partnership, which I hope will be as strong and as close as your partnership with my dad. Sa ating pagkilala sa giting at tapang ng mga bagong bayani ng Bantayog, inaanyayahan tayo na pag-isipan ang maaari nating iambag sa pagpapalakas ng ating kolektibong alaala. Sa mas payapang daluyong, tungkulin natin na panatilihing nag-aalab ang mga kalayaang nakamit na mga nauna sa atin. Bawat isa sa atin may mahalagang papel sa pagsasabuhay ng mga aral ng ating kasaysayan. Aside from the stories we tell, the words we write, and the songs we sing, remembering also manifests in the way we live our lives, in guarding each other's rights and freedoms every single day. Bahagi ng pag-aalala ang mga paalalang alagaan ng isa't isa, tumingin lampas sa mga nakasanayang pagkiling o biases at palawagin ang sakop ng pag-unawa, palawigin, I think, ang pagsakop ng pag-unawa at maging sandigan ng katotohanan. Tinatawag tayong tumindig sa mga sandaling kinakailangan, bumoses sa harap ng pang-aapi, laban man sa sarili o sa ating kapwa, at patuloy na linangin ang isang lipunan kung saan lahat ay malayang magpahayag, gumalaw at mangarap. Alam ko na marahil marami sa inyo ay napapagod na ring bitbitin ang mga alaala at aral na nakalipas sa isang mundong natutukso na tumalikod at makalimot. But as we honor the memory of our fellow Filipinos and their acts of heroism, today's occasion reinforces the fact that national memory is more than a repository of facts and recollection. It is the collective heartbeat of our people, a single thread that connects our past to our present and our future. By remembering, we honor the sacrifices of those who came before us. By remembering, we protect the freedoms we now enjoy. By remembering, we ensure that the Filipino spirit remains unbroken, vibrant, and free. Nakasalalay ang ating kalayaan at pagkatao sa kapasidad natin na makaalala. Tinatawag tayong lahat na yakapin ang kagitingan na dumadaloy sa dugo natin bilang mga Pilipino. At magsisimula ito sa pag-alala. Galing dito, dadaloy na ang lahat sa mga kwentong ibinabahagi natin tungkol sa ating sarili, sa mga tradisyon at pananaw na ating sinasabuhay, at sa bawat pagkakataon na ipinapakita natin ang pag-ibig sa ating bayan. Dun sa binanggit lang ni Shell, just wanna make a correction ni future congressman, hindi po ako philosopher, ako po ay nag-aral ng archaeology. Kaya po, ako po ay very obsessed with digging up our past. Because and preserving it. Because I realized, I actually studied this because my father used to take me on museums when we would go abroad or go around the country. He always made sure I go to museums because he always would tell me that history is the most important thing that every country should preserve. Because he told me, look, he's the one who taught me, look at the Vietnamese. They have so many museums. And look how much they love their country. And look how much they defend it. And look at the Germans. Do you know that their very negative past, every child knows about it, so that no child will ever repeat it. And there are parts of Germany where the names of all of the Holocaust victims are engraved on the sidewalk.
so that the Germans know about what they did in the past, the atrocities they committed. And one of the things that I remember, will never forget, was one time I hosted a screening of Quezon's game. Pinagtabi ko po yung Israeli ambassador tsaka yung German ambassador. And after that, I said, how did it go? And both of them said, oh, this is very accurate. This is really what we did to them. And it's nakakatuwa, no, when people are able to embrace their past and learn from it. But also nakakatuwa din yung pagkakaisa na nagagawa kapag lahat ng mga tao ay naiintindihan, nauunawaan yung mga ginawa ng mga nakalipas nilang mga ninuno para sa kalayaan o anumang magagandang nararanasan nila sa kasalukuyan. So that is why I became an archaeologist. And even in my capacity as mayor, napakalayo po sa trabaho ng arkeologo at sana nga ako ay mayor ng Manila kasi ang dami-dami nilang, ang yaman talaga ng kultura ng Manila. Ang sarap hukayin po yung Manila. Kung alam lang po ninyo. Doon po ako nag-practice nung ako po ay wag niyo po ako i-quote kay Isko or kay Honey because they are my friends, but I'm just saying that my profession is really bagay for a city like Manila. Where in fact, when I was doing my thesis, doon po ako sa Intramuros naghuhukay, and my thesis was to show the relationship between the colonial Spaniards, the Filipino Indios, and the Chinese traders, no, using material culture. So I did a lot of excavations in Manila at that time, and I know how rich the history of Manila is. At sayang lang kasi nagkukwenta na tuloy ako, pero naalala ko nung kausap ko yung ilang workmen nung SM Manila, ang kwento nila when they were digging up to build SM Manila, because of the lack of any laws, no, to protect our heritage, they found so many burials, human burials. Yung mga may mga gold teeth pa, at yung mga may mga nakapatong pa sa mata. No? And then they found so much grave goods, yung mga Ming Dynasty, Song Dynasty, at even earlier, Qing Dynasty, Yuan Dynasty, porcelains na traded by the Chinese traders in our country. So nahanap nila yan sa Manila. But because of the lack of laws, sabi ko, ano ginawa niyo sa mga yun? Inuwi na lang po namin, binenta-benta po namin. And at that time, I guess the National Museum was also not that interested because later on, I did work with the National Museum and we did become quite interested in preserving our past. We excavated in Plaza Independencia in Cebu City, and where we found a lot of burials as well, no? Because gagawa yata ng underpass at that time. But you know what? Para lang malaman niyo how little the past means to our people, wala po silang public consultation about what to do about the historical and cultural remains under the park. That was not even on the table as part of the discussion. I had to ask the administration at that time, the mayor, I think it was Mayor Osmeña, I'm not quite sure, but I requested if I could be present in the public consultation as an archaeologist so I could inform them what was going on under the ground in their plaza, no, and they were not that interested. But I told them, I asked them if we were able to form a group from the University of the Philippines and the UP Archaeology Institute at that time led by Victor Paz, who has since passed away, would they allow us to excavate. So we did not get any public funding from the government, but we were able to raise the funds ourselves as archaeologists na may malasakit sa nakaraan, and we were able to dig up Plaza Independencia. And the remains we donated, of course. Well, it's not donated, given. It's really owned by the government, the people. So we gave it, and that's why there's a museum now in Cebu. It's an extension museum of the National Museum where they have a lot of artifacts. A lot of that were artifacts that were excavated when I was serving as an archaeologist in Cebu City. No? So these are just some of the reasons why pag hindi kayo naniniwala na there is a mayor who's actually interested in preserving the history of our city and of downloading funds to an institution such as yours so that you can help us preserve your legacy. This is the past that I have. No? This is my history. This is what I believe in. So
hinihintay ko lang po, magkakaroon po tayo ng eleksyon sa 2025. 3 taon na lang po ako magiging mayor kung sakasakali pong magwagi. So sana po bilisan po natin tong project natin para bago po tayo mag-step down ay maiwan na po natin itong legacy sa susunod na generation. Is that okay? Bilis-bilisan na natin. So, I've requested for a proposal kung ano yung gusto ninyong mga repairs, tsaka ano yung mga gusto ninyong pagbabago sa inyong museo. I will just bring that up pag natanggap ko na po sa Mancom, at kung okay naman po, we will sign a memorandum. The Sanggunian, of course, it involves money, so the Sanggunian has to give me the authority to enter into an agreement with you. But that's easy kasi kakampi po natin si Vice Mayor Gian Soto. Actually, lahat po ng mga konsehal kakampi ko eh. Ewan ko nga kung bakit ang hirap ng ibang mga lungsod na magkaisa. Kami naman sa Quezon City nagkakaisa kami lahat doon. All our congressmen, the councilors, all of them. So madali lang to get things done there, no? Provided, of course, we're doing the right thing. So I think that once that's done, then we can already download funds, or else you can give us the plan and we can bid out the project. Choosing the contractors that you would like, you believe in, that can really give justice to your dreams and aspirations for your foundation here. No? So I reiterate my commitment today, November 30, and rest assured, the city government is one with you in all of your advocacies. Marami po salamat sa inyo. Mabuhay po tayo.